Hello 18! Welcome back to my channel. Stella Hero, naging sentro ng atraksyon at trending ngayon. Usap-usapan ng mga kababaihan, lalo na sa Facebook. May nagpost nga at naglabas ng saloobin at statement tungkol kay Stella Hero. Sabi sa post ng isang certified 18 sa Facebook, bakit si Stella ang laging bunot? Let's talk about it. Si Stella Hero kasi madalas napupuna, pero bakit nga ba? Siya ba kasi yung madaling mapansin? From stage presence to facial expression, hindi mo siya pwedeng i-ignore. And sadly, kung sino yung pinaka-visible, siya rin madalas gawing bunot. Expressive siya. Oo, cute nga eh. Hindi siya reserve. Ramdam mo bawat galaw at emotion niya. Pero minsan, yung pagiging expressive niya, ginagawang issue ng iba, binabash siya. Laging nasa spotlight kasi naman extrovert nga ni. Kapag nasa center siya or may highlighted moments, may ilan na instead mag-appreciate, naghahanap ng mali. Binabash si Stell. Wala namang ginagawang masama si Stell kasi very talented siya at nanggigil ang mga basher sa kanya kasi gumagwapo siya lalo pag nagsasayaw, pag nakakita ang kanyang muscle sa shoulders. Heto pa ang karugtong, hindi siya takot i-express ang sarili niya, which is good. Confident, makulit, playful, hindi niya tinatago kung sino siya, and for some people, that confidence becomes a target. Consistency niya raw ang nakaka-intimidate. He keeps improving vocals, dance, performance, imbis na ma-inspire, maiba naman ma-intimidate o na-intimidate at doon nag-umpisa ang negativity. Ginagawang competition ang hindi naman dapat. Imbis na teamwork ang makita, may ibang pinipilit magkumpara. Kaya siya naging easy, bunot. Pero ito yung hindi okay. Dumadating na sa point na hindi na to criticism, bullying na. Yes, to criticism, bullying na. Yung tao, wala namang ginagawang masama, nagtatrabaho, nag-i-improve, sinishare lang ang talent niya. Kung hindi mo siya gusto, sana manahimik na lang. Hindi required mang down ng iba para lang iangat ang sarili mong preference. Tamang-tama ang post na to, so palpal ang mga bashers. Saktong-sakto sa poll ang nambabash at namubuli kay Stell. At the end of the day, masakit man, hindi siya magiging target kung wala siyang impact. Still shines. And that's exactly why people notice him, we notice him. Kaya we choose to support louder than the hate. Last na to, may pabasa nga pala mamaya. Sa Pinas kasi ang realidad, pag sikat na sikat ka, marami kang fans, binabash ka. Parang dinadown ka ng mga tao, kapwa Pinoy pa. Kaya yan ang tawag dyan, crab mentality. At heto naman ang komento ng ibang 18. Kaya rin hindi ni Stell pinupush masyado yung pansarili niya kasi grupo sila. At alam niya na masasapawan mga brothers niya pag tinodo niya. Stella Hero is so considerate sa mga taong mahal niya. 4 lang ang songs niya, sobrang bitin ang playlist, nag-stream and I'm hoping na madagdagan pa. Sana try din niya gumawa ng sarili niyang kanta. Sana rap naman, o di ba? Ang pinakamabuti at pinakamaganda sa SB19, walang sapawan. Lahat-lahat may time sila mag-shine. Walang naiinis, walang nagagalit, walang natatampo dahil alam nila na bawat talaga lima ay walang behind. Walang behind talaga dahil gusto nila lahat mag-shine, lahat may talent, lahat ng talent nila mailabas at ma-share sa mga fans, sa mga 18. Yan talaga ang pinakamaganda, pinakamabuti, pinaka-beautiful things na nangyayari sa loob at labas ng ating SB19. Nag-share, kumukonsulta, kung ano na ba ang nangyayari. At syempre, lahat sila mayroong cooperation at determination kung anong gagawin, saan papasok, kung saan nagkamali, saan ang gustong improve. Kita naman natin, di ba, pag may malfunction, doon mismo, ura-urada sa stage, ay talagang to the rescue. Talagang tumutulong hanggat kaya ng bawat isa. Talagang lumalapit, finifix on the spot dahil alam nila ginagawa nila. Alam nila kung sino ang dapat kailangan ng tulong at sino ang dapat magbigay ng tulong. Damayan, walang sapawan, walang hilaan dahil alam nila ang lima sa kanila
ang kanilang pinagdadaanan. Alam nila kung sino o ano ang kahinaan at kalakasan ng bawat isa o talent na pangmalakasan. Pag-usapan natin si Stel. Alam natin na kalog siya, palabiro, pero may puso siya. Hindi siya yung tipong nagpabaya bilang member ng grupong SB19. Siya ay nagsishare, siya ang may contribution at may care siya sa kanyang kapwa boyband member na kung saan dumaranas ng sakit, lungkot. Si Stel andun palagi para magbigay ng ngiti at liwanag kumbaga. Dahil although kahit malalim ang tirada ni Stel, may pinagdadaanan, parang may pinaguhugutan, pero at the end of the day, tinatama niya. Yung parang may boundary, alam niya kung saan sa lugar, kung masakit na bang sinasabi niya o hindi. At saka humble si Stel. Based sa aking observation, madali siyang kausap, madali siyang lapitan, madali siyang makaintindi sa mga tao, lalo na sa lahat ng members ng SB19. Alam niya mga ugali nila. Alam niya ang mga ugali o pinadadaanan ng kanyang ka-members sa SB19. Ito pa yung komento ng isang 18 din. I agree. Bakit nakakapaglabas ng iba't ibang project ang 4 pero siya hindi? Kung sa process, marunong tayong mag-antay pero he's turning 31. Old na. He's not getting any younger. Matagal nang walang proyekto si Stel. Last 2 years pa. Wala pa tayo nakikitang major Stel-centered solo project like SoloCon or new album or even a new song. Natingga pa yata yung collab niya with Sir Eric Santos. O diba talagang maraming nag-antay sa solo project ni Stel na sana magkaroon siya ng song collab sa ibang singer na Pilipino o Phil-Am, at syempre maglabas ng new album o project na solo siya. Maraming nag-aantay na mga 18 for Stel para sa kanyang upcoming project. At ito pa ang sagot ng isang 18. Fan ni Stel. Regardless po, but still should prioritize and focus on himself this time. He has given so much time and efforts naman po sa grupo niya. Pero bakit ang 4 na kagrupo niya ay napapagsabay naman? So ano pa po kulang kaya? Dedicated talent management team po ba? Talagang gustong-gusto nila na mag-shine si Stel at magkaroon ng solo music project na may album, may mga kantang i-release. Siguro daw time to shine naman ni Stel Ahero na maglabas ng kanyang talent na tudong-todo talaga, na talagang bigay na bigay. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep